Alright, so magandang gabi po sa ating lahat at tayo po ay magkakaroon ng ating daily words of encouragement sa gabi nito. Kararating din po namin from prayer day. May necro po kami kanina sa Vinta, Ilocos Norte at ngayon mamaya-maya ay meron pa po kaming necrological service, and please pray for me as I will be preaching at maraming makakilala sa Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Pero ngayon ay tayo muna ay magkaroon ng ating daily words of encouragement. Tayo manalangin, dakilang Diyos, pagpalain niyo po ang inyong salita na aming matututunan sa gabi nito na maging pagpapala po sa bawat nakikinig, saan man po sila naroroon. Abutin niyo po ang kanilang mga pangalang spiritual for their family. Bless niyo po ang aming family upang sa ganon patuloy na makita namin na kayo po ang nangunguna at ang presensya niyo po ang gumagabay sa amin. Patawad po sa kasalanan. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 1 John chapter 2 verse 15 po tayo. Very familiar passage in the Bible. The Bible says, "Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life, is not of the Father, but is of the world." So, meron pong instruction ng ating Panginoon kung ano po ang ating gagawin sa lupang ito. Ang word po dito, kung sabi niya po, love not the world, yung word po dito ay hindi po ito sa tao. Diba? Doon sa John 3:16, sabi ng Bible, "For God so loved the world." Pero dito, love not the world. Bakit sa John 3:16, love the world? Dito, love not the world. Sapagkat doon sa John 3:16 po, ay tao ang tinutukoy po doon. Samantalang dito po sa 1 John 2:15 ay yung tinatawag na system of the world. Yung lust ng mundo, yung system of the world, yung corruption, yung lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Yan. Ano po? Kaya sabi niya, love not the world. Hindi lang yon, kundi neither the things that are in the world. Yung mga bagay na nasa sanlibutan. Sapagkat ang mundo po, kung maalala nyo, panahon pa ni Noah yan, ay nakita ng Diyos sa katunayan po, God repented that He created men. Because of their great wickedness, kasamahan, ay nagpadala po siya ng universal flood during those times. At sabi niya kay Noah, gawa ka ng ark, ganito ang size, ganito ang length, ang width, at iba pang mga details. Sapagkat I will destroy men whom I have created, sabi ng Panginoon, because I saw the great wickedness na ginagawa nila. So, gumawa si Noah, and then, umulan po yan ng 40 days and 40 nights, at pumasok po sila, including mga animals by pairs, pero yung mga tao, namatay sila. Bakit? Yung kasalanan, the great wickedness of men, is around. Diba? So yung kasalanan during those times, they are nagda-drunken sila, umiinom, nagsasayawan, nag-aaway, nagbabangayan, kung ano-ano, iba-ibang klaseng kasalanan during that time. Kaya nagalit ang Diyos . So yun po ang sinasabi niya dito na love not the world, neither the things that are in the world. Lahat ng bagay na nasa sanlibutan, huwag niyong mahalin yan. Bakit? Ayaw ng Diyos yan . Kasalanan yan. Yung corruption, flood control issue, di ba? Kung ano-ano pang iba-ibang klaseng kasalanan na ginagawa ng tao, yun ang dapat hindi nila mahalin. Sapagkat sabi dito, if anyone love the world, kung gusto mong mabuhay sa mundo, gusto mo yung sistema nila, nagsasayawan, kung ano-anong ginagawa nila, ay sabi dito, the love of the Father is not in him. So, kung Kristiyano, tapos ang ginagawa niya ay makasumundong bagay, the love of the Father is not in him. Wala yung pag-ibig ng Diyos sa'yo. So, meron silang pera, meron silang bahay, may sasakyan, may material na bagay sila. Ang wala lang sa kanila ay yung love of the Father. Kaya tignan nyo po ito. So, nasa kanila ng lahat, di ba? Pera, kayamanan, bahay, sasakyan, business, lupa, napakarami. Nasa kanila, name it. Pero alam nyo, ang wala na lang sa kanila, solusyon sa problema nila. Kaya may mga mayayaman, nagpapakamatay, may mayayaman, hiwalay sa asawa, may mayayaman, nag-aaway, hindi kasundo ang kapatid.
sapagkat nag-aaway dahil sa lupa, hiwalay ang relasyon. So bakit? Yun nga po yun the love of the world. Meron silang material na bagay, may pera sila, ang wala na lang sa kanila, Diyos at solusyon sa problema nila. Oho. So kaya nga sabi dito, if any man love the world, the love of the Father is not in him. Wala sa kanya yung pag-ibig ng Ama. Akalain nyo yan, namumuhay sila, na wala yung pag-ibig ng Diyos. Kaya tayo po, kung ano po ang binibigay ng Panginoon sa atin, nakukontento po tayo dyan, ginagamit natin yan, pinapalaki natin yan, at tinitreasure natin yan, pinapasalamatan natin yan, at tayo pa ay namumuhay doon po sa pag-ibig ng Diyos. Yan ang pinakamaganda dyan. Sapagkat dito sa mundo, sabi ng Bible, for all that is in the world, the lust of the flesh. Diba? Lust of the flesh. So, luho ng laman. Marami pong nasisira dyan. Luho ng laman. And, lust of the eyes. Nakikita. Kaya mag-ingat po tayo sana papanood po natin at nakikita kasi pwede tayong i-direct yan sa temptation. If we yield to the temptation, sabi ng Bible, after temptation, bring it forth death. When lust bring it forth, ayun sabi doon, pagka yung kasalanan, nag-yield tayo ho doon, bring it forth death, sabi doon And the pride of life, yung yabang sa sarili niya. So is not of the Father, but is of the world. Sa Diyos po, pagpapakumbaba, pagsunod, pag-ibig, generosity. Pero sa mundo, pride of life, lust of the flesh, lust of the eyes. Kaya nga po gusto ng Panginoon, ialis tayo dito Bakit? Diyan tayo mapapahamak. Saan niya tayo gustong dalhin? Doon kung saan ang pag-ibig ng Diyos. Doon kung saan tayo idine-direct ng Diyos. Doon kung saan sa church, di ba? Sa soul winning. Doon kung saan we-witness ang kabutihan ng ating Diyos. Alright? So kaya manatili po tayo, mahalin ng Panginoon, hindi po ang salibutan na ito, kundi yung Diyos na nagligtas sa atin at bumubuhay sa atin at nagpapakain po sa atin. Tayo manalangin, dakilang Diyos, salamat sa inyong salita, pagpalain niyo po sa buhay ng mga takapakinig. Natunay nga, Panginoon, kinakailangan madala namin ang aming pamilya kung saan niyo po gusto kami dalhin sa mamuhay kami sa pag-ibig po ninyo at hindi po sa mga makamundong bagay, Panginoon. Salamat po, bigyan niyo po kami ng contentment at pagiging appreciative sa lahat ng pinagkakaloob niyo po upang kami po ay mabuhay ng maayos sa mundong ito. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa lahat ng nakikinig dyan po sa Candon at sa Pangasinan, Ilocos Norte, Ilocos Sur, sa Asia at sa Amerika. Ang Diyos pong magpala sa inyong lahat. God bless you po. See you on our next episode.